topic na yan. Dito tayo, sunod kay Vice Ganda. Tama na palitan at bawiin na. Mahaba-haba ang panahon. 30 years pinahiram sa kanila yung mga posisyon nila pero wala silang ginagawa. Yeah? So dito tayo kay Vice Ganda. Naalala nyo ba yung candidates or contestant kung anong ibig sabihin ng COMELEC? Hindi niya alam, di ba? Yung what is COMELEC? What is COMELEC? Naku, mga kababayan, baka matawa kayo dito. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng sasabihin ni Vice dito, malaking patama ito. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Di ba? Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Kaya bumisita siya sa COMELEC. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, no, itong segment na to, about kay Vice Ganda, kung ano ang masasabi niya patungkol sa COMELEC, walang reaksyon itong si Heart Aquino. Alam niyo, ito yung kadahilanan sa kapalpakan na pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd. Yes. Yan talaga ang resulta na kapag merong italaga sa Departamento ng Edukasyon, palpak din ang kanyang mga nasasakupan. Totoo yan. Bakit? Ang namuno, puro gala, walang ginagawa, puro confidential. Ang resulta ng mga estudyante, walang alam. Di ba? Tignan nyo, 24 years old, walang alam kung ano ibig sabihin, ano ang reaksyon niya sa COMELEC. Yeah? Hindi alam ng isang 24 years old na tao or na estudyante kung ano ang mga bagay-bagay. Bakit? Aba, yung tinilaga nga dyan sa DepEd, sa kagawaran ng edukasyon, wala ring ginagawa. Talagang ganun. Yeah? Olgo Vlogs, talagang walang kwenta ang ganitong topic kasi against to sa idol mo. Pero pag hindi ito against sa idol mo, talagang papalakpak ka. Ganun lang naman sasabihin mo, walang kwentang topic. Bakit? Masakit ba? Dahil sa kapabayaan ng Vice President ninyo na tinalagang DepEd Secretary, tignan nyo mga kabataan ngayon. Kung hindi alam TikTok, ang alam sumasayaw. At ang sasabihin, okay na to, ma, anong ulam? O etong poke ko, kainin mo. Okay na to. Yan lang ang alam ng mga kabataan ngayon. Ma, anong ulam? Ma, pahinging 50 pang-load. Ma, pahinging 1,000 pang-date. Yeah? Dahil sa kapabayaan at kapalpakan ng mga namumuno sa kagawaran ng edukasyon sa ating bansa, tignan nyo mga estudyante. Di ba? Kanino ba natin isisi na mayroong mga estudyante at mayroong mga kabataan na hindi alam? Di ba? Hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa, bagamat subalit sapagkat di umano kulang sa pag-educate. Yeah. Paano ba naman kasi yung tinalagang DepEd Secretary? Merong 19,000 ghost student. Nag-aaral daw yung 19,000 pero wala namang pangalan. Yeah? Merong beneficiary. Hindi naman makikita kung nasaan. Di ba? So, sinong dapat sisihin natin? Sino ang sisihin natin dito? Si Secretary Duque? Department of Health yun. Galing ng kwento? Hindi galing ang kwento ko. Totoo ang kinikwento ko. Bakit? Sino ba ang sisihin ninyo? Tingnan nyo mga kabataan, wala nang alam. Alam mo, minsan si Vice Ganda, kung manood ka kay Vice, marami kang matutunan eh. Sinong sisisihin mo? COMELEC.
Anong masasabi mo sa Comelec? Hindi ko po alam yung patungkol sa Comelec. Ano po ba yung Comelec? Utang ina, mamatay ka na lang. Na hindi mo pa rin alam yung Comelec. So ano ba ang Comelec? Saan ba nagmula ang DepEd Secretary? Di ba sa Comelec? Comelec ang nagpasa niyan para pwede siyang tumakbo. Sa Comelec siya dumaan. Nung nanalo, nung tinalaga, hindi na alam. Walang nagawa. Kaya yung mga nasasakupan niya, pati mga estudyante, wala rin alam. Bakit? Dahil sa Comelec. Di ba? Kanino ko ba isisi ito? Kay BBM? Aba, pati ba naman pag-aral at pati ba naman edukasyon? Kay BBM pa rin. Baka pati pagka-brainless ng mga kabataan, kay BBM nyo pa rin isisi. Di ba may tinalaga tayong DepEd Secretary dyan? Anong ginawa ng DepEd Secretary? Di ba? Anong ginawa ng DepEd Secretary? Tapos isisi natin ngayon. Di ba? Mga DDS. Tignan nyo, ito siguro si Heart Aquino, DDS siguro to. Bakit? Walang alam. Hindi ko siya binabasa, tinanong ko lang. DDS ka ba, Heart Aquino? Kung walang gadget at kung di nauso ang CP, walang ganyan. Sana sa panahon namin walang CP, kaya okay pa kung walang CP, sabi ni Pokemon Pikachu. Ang dami mong sinasabi Pokemon Pikachu, wala naman yan sa sinasabi mo yung topic na, wala naman sa topic yung sinasabi mo. Talo na si Digong sa Davao Pokemon, papano? Keep them pouring vinegar to all DDS. Ay, Diyos ko, Ronnie. Kanino nyo isisi yan? 24 years old, sumali ng show sa Showtime. Hindi daw alam kung anong ibig sabihin ng Comelec. Po, gaya po ng sinabi ko, hindi lang po ako masyadong knowledgeable po. Mm. Pero meron naman po akong kaalaman and na mental block lang din po ako since first appearance ko din po sa TV and medyo nakakakaba po talaga kapag po nasa television po tayo. Sa mga bumabatikos po, sana lang po is intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung reason po kung bakit po di ko siya nasagot. And stop the bashing naman po. Ayun po na willing din po sila and open po sila na pangaralan po yung kami na hindi po masyadong pong nakakaalam. And mas na-enlighten po ako, mas natuto po ako sa pagbisita ko po dito. Diba? Nakita nyo mga kababayan? So anong nangyari? Anong nangyari? Hindi po, nakapag-vote po pala ako ng SK nung last time po. So yun po yung first din po. So, once pa lang, no? Once pa lang po and SK pa lang po siya. Oh. Po, gaya po na sinabi So, ko, alam hindi niya lang ang po ako Comelec. masyadong knowledgeable po. Pero meron naman po akong kaalaman. Paano niya nasabing hindi niya alam ang Comelec? Bumoto pala siya ng SK at syempre doon ka magparehistro sa Comelec, di ba? Mga kababayan. Kayo, dumaan din kayo pagkiging SK. Bumoto din kayo sa SK. So, syempre, magparehistro ka, pumunta ka ng Comelec, di ba? Kumukuha ka ng di ba? May papel yon na voters registration sa Comelec. Ngayon, tinanong, ano ang masasabi mo sa Comelec? Wala siyang alam. Yan ang resulta sa kaka-TikTok. Yan ang resulta ng kaka-TikTok at kasalanan ito ng mga nasa kagawaran ng Department of Education, puro kasi palpak. Di ba, Sarah? Ito yung resulta, Sarah. Ito yung resulta ng pamumuno ni Sarah sa DepEd. Ito. Na mental block lang din po ako since first appearance ko din po sa TV and medyo nakakakaba po talaga kapag po nasa television po tayo. Sa mga bumabatikos po, sana lang po is intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung
reason po kung bakit po di ko siya nasagot, and stop the bashing naman po. Ayun po na willing din po sila and open po sila na pangaralan po yung kami na hindi po masyado nga pong nakakaalam, and mas na-enlighten po ako, mas natuto po ako sa pagbisita ko po dito. Actually po, nakapag-vote po pala ako ng SK nung last time po. So yun po yung first din po. So, one word pa lang, no? Ako once pa lang po and SK pa lang po siya. O, 'di ba? Bumoto ka na pala ng SK. So ibig sabihin, alam mo kung ano ang COMELEC. Dapat sinabi mo, actually, ang COMELEC po, sa pagkakaalam ko, dyan po kasi ako nagpa-register nung bumoto po ako ng SK. At dyan po nag-uumpisa ang politika. Yun lang, napaka-simple. At least naintindihan. Hindi ko po alam. Wala po akong alam sa COMELEC. Ganyan ba? Kaya sa susunod, mga kababayan, no, pag bumoto po tayo ng politician, make sure po na gumagawa. Diba? Na-tense lang kasi si ate. Actually, tama naman yun, na-tense siya. Pero ang problema lang kasi, mga kababayan, kanino ba mag-reflect ito? Bata pa kasi yung babae. So ngayon, hindi naman natin pwedeng sisihin dahil sa magulang, walang karanasan, walang kaalaman yung bata. Hindi natin pwedeng isisi sa magulang to. Isisi natin to sa paaralan na kung saan, bakit wala siyang kaalaman. Hindi mo naman pwedeng sisihin ang showtime dito. Ang showtime, nagbukas lang. At dito natin malaman na, may ganun pala. Diba? So ito, listen, learn na ito sa lahat ng mga sumasali sa mga pageant. Huwag niyong sabihin na, katulad nung sumali sa pageant na, listen please, anong pipiliin mo? Beauty or smart? Tapos ang sabi ni Gloria Diaz, Gloria Diaz ba yon? Yung beauty, a little bit smart, or not stupid? Yeah, naalala nyo? Question ni Gloria Diaz. Beauty, little smart, but not stupid. Kasi hindi niya alam. Ano mo yung ganda ka, bobo ka naman. Parang DDS lang. Puro ka putak, wala kang resibo, puro kang ngalngal. Pag sinampal kang katotohanan, sabihin mo fake news. Yeah? Ganyan ang sakit ng mga DDS. Pag sinabihan mo ng totoo, sabihin bayaran ka. Pag sinabihan mo ng totoo, sasabihin fake news ka. Pag nasaktan sila, sasabihin, taga saan ka, babarilin kita. Pag hindi na nila kaya, papatayin ka na. Ganon yon. Pag sinabi mo totoo, fake news ka. Pag nilabasan mo ng ebidensya, sabihin, edited yan. Pag naasar na sila, sabihin, bakla ka. Pag asar na sabihin, taga saan ka, ibigay mo address mo, patayin kita. Ganon yan. Sa sobrang pikon, kasi mga bobo nga. Ganyan ang sakit ng DDS. Sabihan mo ngayon ng katotohanan, sasabihin fake news ka. Labasan mo ng ebidensya, sabihin edited yan. Tapos sasabihin mo, kung edited to, bakit hindi mo i-research? Nung ni-research niya at nakita niya, sabihin bakla ka. Pag sinabi mo, bakla nga ako, pero totoo sinabi ko at bobo ka, sasabihin, saan address mo, papatayin kita. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Ganon ang sakit nila. Mga garapata. Kung saan-saan may dugo, doon dumidikit. Kahit amoy aso na, dinikitan pa rin. Tama ba ako? Ganyan mga DDS, pag nagsabi ka ng totoo, maglabas ka ngayon dito ng issue, sabihin fake news ka. Labasan mo ebidensya, sasabihin edited yan. Pag ni-research niya at napatunayan na totoo ang sinabi mo, sabihin bakla ka. Pag sinagot mo, bakla ako pero totoo sinabi ko, sasabihin address mo, magkita tayo, patayin kita. Hindi kasi matanggap. Ganun sila kabobo, tanga, inutil, hampas lupa, uto-uto, mga pangit, mga amoy tae, mga garapata. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Tama ba ako?